Han, pwede mo ba akong samahan bukas? Saan naman? Sa grocery. Wala na kasi tayong stock sa pantry eh. Hindi mo ba kayang mag-grocery ng mag-isa? Ba't kailangan mo pa akong isama? Marami kasi akong bibilhin. Tsaka, ilang buwan na rin nung huli tayong nag-grocery ng magkasama, di ba? O siya, sige sige, nang manahimik ka lang. Ngumiti si Yasmin dahil sa wakas, makakasama niya na ulit sa pag-grocery ang asawa niya. Kinabukasan, pagkatapos nila kumain ng agahan, nagpasya na silang umalis. Pero hindi pa man sila nakakalabas ng kanilang bahay. Ano ba yung suot mo? Lalabas ka ng bahay na ganyan ang suot mo? Tsaka, yung itsura mo, tignan mo nga. May talamsik pa ng tubig. Tapos tignan mo yung buhok mo. May kanin-kanin pa. Ano ba yan? Pasensya ka na, Han. Naghugas pa kasi ako ng pinagkainan natin. Maliligo pa sana ako kaya lang naisip ko na marurumihan lang din naman ako eh. Tsaka mamimili lang naman tayo sa grocery, 'di ba? Okay, ganito na lang. Hintayin mo ako ng mga 10 minutes. Liligo lang ako. Wag na. Ako na yung listahan. Ako na lang ang mamimili. Pero Han, 10 minutes lang naman. Tsaka gusto ko talaga na magkasama tayo ngayong mag-grocery. Ako na nga lang. Bibilisan ko lang naman kasi pagkatapos ko mag-grocery, may dadaanan din ako na kaibigan ko. Maglinis ka na lang dito sa bahay. Pagkatapos mo maglinis, magpahinga ka. Umalis na si Larry at nadismaya si Hasmin. Napaupo siya sa salas at bagsak ang dalawang balikat niya. Dahil sa buong akala niya ay magkakasama ulit sila ni Larry para mag-grocery. Lumipas ang isang oras. Tumunog ang cellphone. Tumatawag si Tess na best friend ni Yasmin. Hello, Besh. Bakit ka napatawag? Hello, Besh. Nandito ako ngayon sa Mercury, katapat ng grocery. Nakita ko asawa mo. Pauwi na ata. Oo, Besh. Kasama nga sana ako kaso may dadaanan pa raw kasi na kaibigan si Larry. Kaya nagpaiwan na lang ako. Besh, may kasama siyang lumabas sa grocery. Akala ko nga ikaw eh. Pero yung pinagmasdan ko, iba pala. Baka yung kaibigan niya na binabanggit niya kanina. Baka nagkita lang sila sa grocery. Besh, babae ba ang kaibigan ng asawa mo? Maganda, maputi at sexy? Tingin ko, Besh, hindi lang sila magkaibigan. Baka nga kabit pa ng asawa mo to eh. Ang sweet nila kasi sa isa't isa. Besh, huwag ko naman magbiro ng ganyan. Ay, naku, teka. Ipapasa ko to sa yung video na kinuwanan mo kanina. Basta, ikaw na lang ang humusga. Sige na, bye na. Send ko na lang sa'yo mamaya. Basta ha, tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka, okay? Matapos makipag-usap ni Yasmin sa best friend niya na si Tess, napatahimik na lang siya at may kabang bumabalot sa kanya. Kilala niya kasi ang best friend niyang si Tess at alam niya rin na hindi yun magsisinungaling sa kanya at lalong-lalo na hindi yun gagawa ng kwento. Pero pinaniniwalaan pa rin niya ang puso niya. Dumating na ang sinend na video ni Tess at doon napanood niya ang asawa niya na may kasamang ibang babae. Tama ang sinasabi ni Tess. Maganda, maputi, at sexy ito. Nakahawak si Larry sa bewang ng babae. At ang babae naman, nakasandalang ulo sa balikat ni Larry. Habang palabas ng grocery. Hindi namamalaya ni Hasmin na tumutulo na pala ang luha niya. Matapos ang ilang oras, bumalik na rin si Larry galing sa grocery. Pinatong lang ni Larry ang mga pinamili niya sa lamesa at tinawag niya si Hasmin. On, nandito na ako. Iayos mo na lang lahat ito. At magpapahinga lang ako. Medyo napagod kasi ako. Sige Han, ako nang bahala dito. Kompleto ba to? Oo, Umakyat na si Larry sa taas, sa kwarto para magpahinga. Si Yasmin naman ay tumutulo pa rin ng luha habang inaayos ang mga pinamili. Pagkatapos ayusin ni Hasmin
ang mga pinamili ni Larry ay pumunta na rin siya sa kwarto. Naabutan niya na nagsiselfone si Larry. Han, may itatanong lang ako. Ano yun? Nagpunta kasi si Tess sa Mercury. Sa tapat ng grocery, nakita ka raw niya. May kasamang babae. Nakasandal pa raw ang ulo nito sa balikat mo. Sino yun? Si Michelle yun. Katrabaho ko. Nagkita lang kami sa grocery. Sumakit lang yung ulo. Nahihilo. Kaya inalalayan ko. Sinakay mo raw sa kotse? Siyempre, hinatid ko na rin. Teka, pinag-iisipan mo ba ako ng masama, Hasmin? Hindi naman Han. Tinanong ko lang. Pinalagpas lang muna ni Hasmin ang nalaman niya. At hindi niya na rin binanggit kay Larry na may pinasang video si Tess. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang mga pagbabago ni Larry. Kapansin-pansin ang mga kinikilos nito na tila nagiging malamig na ito kay Hasmin at nagiging mainitin ang ulo sa mga maliliit na bagay. Madalas hindi na rin sila nagkakasabay kumain ng hapunan dahil ginagabi na ng uwi si Larry. Nandiyan ka na pala, kakain ka na ba? Teka, maghahain lang ako ha. Huwag na, kumain na ako. Gusto ko nang magpahinga. Pero hindi pa kasi ako kumakain kasi inaantay kita. Dala ko ba ang kaldero? Kung nagugutom ka, kumain ka. Visit, pagod na nga sa trabaho. Pag uwi ko, may magdadrama pa. Pumasok na si Larry sa kwarto. Si Yasmin naman, umupo na lang ulit sa salas at umiiyak. Hindi na rin siya nakakain. Kinabukasan, maglalabas sana si Yasmin ng marurumi nilang damit. At habang kinukuha niya ang mga damit ni Larry, may napansin siyang kulay pula sa damit nito. Tinitigan niyang mabuti at lipstick stain ito. Inamoy niya rin ang damit nito dahil may kakaibang hindi pamilyar na amoy na nadidikit dito. Isang pabango na pambabae. Dito nagsimulang mabuo sa isipan ni Yasmin na talagang may babae ang asawa niya. Gumising ka Yasmin, hindi ako magagawang lokohin ni Larry. Huwag kang paranoid, okay? Hanggat wala akong mas matibay na ebidensya, hindi ako naniniwala. Hindi ako maniniwala. Pero kahit anong kumbinsi sa sarili, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto niya nang konfrontahin si Larry. Ngunit natatakot siya sa mga posibleng isasagot sa kanya. Linggo noon at walang pasok si Larry. Lumabas ng kwarto si Larry. Nakabihis ito, nakaporma. Han, saan ka pupunta? Di ba linggo ngayon? Wala kayong pasok? Gusto ko sanang mag-usap tayo. Gusto ko sanang lumabas tayo mamayang gabi, doon tayo kumain. Hindi ako pwede mamaya. Tumawag ang kaibigan ko. Kararating lang galing Canada. Nagyayaya mag-inom. Saka na lang tayo kumain sa labas. Hindi na nakapagsalita si Hasmin at tuloy-tuloy lang ang paglalakad ni Larry palabas ng bahay. At sumakay na rin ito sa kotse. Napabuntong hininga na lang si Hasmin at hindi niya na rin magawang konfrontahin si Larry. Naisip niya na lang na baka kailangan niya muna alamin ang katotohanan bago siya gumawa ng anumang hakbang. Isang araw, Lunes, dumalaw si Tess kay Yasmin. At dahil Lunes yon, mag-isa lang si Yasmin sa bahay nila dahil nasa trabaho si Larry. Pagdating ni Tess sa bahay nila Yasmin, umiiyak na nagkukwento si Yasmin kay Tess. Inilahad-lahat ni Yasmin sa kaibigan niyang si Tess ang mga nararanasan niya. Ay naku besh, ayan na nga ba sinasabi ko eh. Confirm, may kabit ang asawa mo. Yung lipstick sa damit at saka yung pabango na amoy pambabae. At saka yung tulad ng sinasabi mo na lagi na lang gabing umuuwi ang asawa mo. Ay nako, malaking ebidensya na yan. Yung nakita ko pa nga lang sila sa grocery, ebidensya na yun eh.
Tess naman, pwede bang bigyan mo na lang ako ng advice para kung anong pwede kong gawin para bumalik yung dating kami. Baka kasi nasa sa akin talaga yung problema. Ay naku, madali lang yan. Akitin mo ang asawa mo at mamayang gabi maligo ka, magpapango ka at magpaganda ka. Susundin kaya ni Jasmine ang advice ni Tess? Yan ay alamin natin sa susunod na kabanata.